So yan guys, good morning, good afternoon, and good evening pong muli, ano? And nakakalungkot na balita lang guys kasi kanina po bago mag-midnight, Tuesday ng gabi, ay nagsunod-sunod yung mga post ng mga iba-ibang K-boys na pumanaw na nga daw si Kuya Robin po, ano? At yun ang nakakabigla, no? Sa mga hindi po nakakakilala kay Kuya Robin, siya po si Indiano Bicolano na isa sa mga K-boys at yan ay isa rin dating beneficiary and hanggang ngayon pa naman ay tinuturing pa rin naman siyang beneficiary ni Kalinga Prab kahit pa naging K-boys na po siya. Isa na sa mga K-boys po, ano? And yun na nga guys, no? And alam naman po natin lahat na duwan sila sa pagkakaaksidente ng kanyang misis na si Ate Pia. And sa pagkakaalam na po ng lahat ay si Ate Pia po ang talagang napuruhan kasi etong at aligaga si, ano, si Kuya Vile sa pag-ano po ng budget para mapasaayos yung binti ni Ate Pia dahil kailangang mapalitan, malagyan ng stainless dahil nabali po, ano. And habang ginagawa po yun guys, ito naman si Kuya Robin ay kitang-kita naman po na talagang medyo fresh, although sabihin na natin kasama sa aksidente po, ano. Hindi mo makikitaan na siya talaga ay biglang papanaw na lang ng ganun-ganun lang guys. So si Ty Robin po ay kahit anong gawin, ginawa na po lahat pero wala na po talagang ano. So 10:15 11:15 11:15 ay wala na po. So yun na nga guys, no. So sakto talaga yung aking mga napansin din sa FB wall ko, ano, na yun, eksaktong oras na yun ay ang dami pong nag-post na iba-ibang K-boys na pumano na nga si Kuya Robin. So, yun ang nakakalungkot guys. Alam niyo kung bakit? Mag-isa lang po siya dito sa Pilipinas po, ano? Kumbaga yung family niya ay nasa India. I mean, kapatid, magulang, nasa India. Pero although sabihin na natin may asawa po siya rito, kasama naman po niyang na aksidente and I think bukas na bukas ay kailangang operahan din ang kanyang tuhod at malagyan ng stainless na part siguro para muling makalakad pagdating ng araw po, ano. So ibig sabihin kapag ka nawala si Kuya Robin, hindi rin kakayanin kagad ni Ate Pia na pang-alagaan po yung kanilang mga anak po, ano, na mga nag-aaral din. So, yun yung medyo malungkot isipin. Kasi yung nag-iisang kapatid din ni Kuya Robin, na si Kuya Nico, ay isa rin sa mga K-boys, ay kasalukuyan nasa India. And tingin ko hindi sila ngayon basta-basta nakakapunta rito sa Pilipinas. Maraming mga papeles ang kailangan. And of course, panggastos. Alam naman natin, malayo din po ang India po. Ano? So, ang pamasahe pa lang ay magastos na. So, tuloy po natin. Wala na. Nakakalungkot, nakakalungkot. That's life. That's life. Yan ang buhay ng tao po mga kaibigan. At yun nga, yung nangyaring aksidente. Yung impact ng pagkabangga po ang naging dahilan. Yung impact ng pagkabangga po doon sa puno. So, yun nga guys, no? Lakas din po kasi ng pagkakabangga, no? And wala pong nakapagsabi kung si Kuya Robin ba at saka si Ate Pia ay naka-seatbelt o kaya naman ay yung sasakyan kaya nila ay merong airbag para man lang sana maprotektahan sila kapag ka nabangga o sa pagkakabangga po, ano. So yun po yung walang kabali-balita tungkol doon. But anyway, hindi na importante kasi nangyari na po, ano. And to think that Kuya Robin is 6'1" po yata yung height niya. Yung matangkad. Tapos yung sasakyan niya ay maliit. Ano po yun? Parang Wigo po yata. Toyota Wigo. So napakaliit po na sasakyan. Which means, kahit sabihin pa natin naka-seatbelt siya, sa sobrang lakas naman po na pagkakabangga,
magbe-bend at magbe-bend din yung kanyang katawan at siguradong aabot sa dashboard yung kanyang ulo kasi matangkad nga po siya. Mahaba po yung kanyang katawan guys, no? So, maaring ganun po yung nangyari kasi nakita niyo na po ba yung ano, yung pagkakabangga ng kanilang sasakyan. So, isingit ko na lang po dito yan guys, no? Para makita po ninyo. So, ayan, tuloy po muna natin ito. Yun ang naging daan para ah, matapos ang lahat. So, ganun lang po mga kaibigan ng buhay natin. Grabe. So, si Nico ay ano pa mga requirements para makapunta ng Pilipinas? Yun yung mahirap sa kanila guys eh. Mabusisi rin ang papeles sa India. Halos parehas din dito sa atin. Mhm. Yun na nga po ang nangyari. Ginawa na po lahat ng mga doktor, ng mga nurses para makarecover pero wala na talaga. Pero alam niyo guys, sa totoo lang, siguro kung hindi sila natagpuan ng kalingap, siguro lalong kawawa po yung kanilang buhay po ano dahil okay, right from the start nung matagpuan si Kuya Robin ni na Kalingap Rab, actually ang naka-scout po sa kanya ay walang iba kundi si ano po ano, si Kalingap Alvin Caceres. So yan po yan guys. And pinakilala niya kay Kalingap Rab. And then umabot sa time na yung kanilang bahay kubo ay pinalitan ni Kalingap Rab ng isang magandang moderno na bungalow po ano, at hindi lang po 'yun ang kanyang mga natanggap, kumbaga binigyan din po siya ng magandang trabaho bilang isang K-boy. So, ibig sabihin naging vlogger din po siya. Tinuruan siya kung paano mag-vlog, yung mga ganyan po. Tinulungan kung paano mag-edit, 'yun. So, and hindi lang po 'yun, marami pa guys. Isa sa pinakamalaking naitulong sa kanya siguro ay yung ayusin ang kanyang documentations or papeles pagdating po dito sa Pilipinas kasi matagal na po siyang nandito na hindi siya nakakabalik ng India gawa nga po ng overstay. Overstay na siya dito. So hindi siya makakakuha ng visa pabalik. Kaya inayos po ni na Kuya Bal. Alam ko kasama si Ate Edna dyan and of course si Kalinga Prab. Pabalik-balik sila sa Naga para bayaran yung mga overstaying tax po siguro at saka ibang mga taxes niya. Eh, malaki po yun. Mabot po yata na 100,000. Grabe po, ano? Ganun ka, ano? Ganun siya kaswerte sa pagkakakilala ng Team Kalingap sa kanya. Inalalayan buong buhay po niya since nung makilala siya ng Team Kalingap. And tingnan nyo naman guys hanggang ngayon, no? Tingnan nyo hanggang ngayon na kahit sa pagkakaaksidente niya, sino pa rin ang nag-aasikaso? Yan, sina Kuya Bal pa rin hanggang sa ospital, sina Kuya Bal pa rin. Lahat-lahat po, eh, hindi naman po sa, ano guys, sa panunumbat, pero nakikikwento lang natin kasi yun yung totoong nangyayari, no? Dahil siguro kahit yung kapatid ni Ate Pia siguro ay wala rin sigurong kakayahan para gampanan kung ano man ang nagagawa ng Team Kalingap. Pero yan na nga at nakakaano po dito kasi ngayon Wednesday po ngayon, no? At bukas po yata ay aalis. Aalis sina Kuya Bal. Pupunta po yata sila ng Hong Kong. And yan na nga at eksakto pa na nawala si Kuya Robin and of course ano pa uoperahan pa si Ate Pia. So ang mangyayari dito eh wala rin naman yung kapatid ni Kuya Robin nasa India pa. Sino mag-aasikaso kayo? Sino magte-take over sa mga sa mga gawain. Siguro mapipilitan ngayon yung mga kapatid ni Ate Pia sa alalay pa rin ng Team Kalingap kahit wala sila sa Pilipinas. So yan guys, kasi yung schedule po nila papuntang Hong Kong, eh, nangyari na po yun bago pa man nagkaroon ng aksidente na hindi naman po basta-basta pwedeng kansilahin po ano kasi nakaayos na po yun. So yun, at
Grabe naawa lang ako guys kasi yung mga ano, mga anak niya ano pa, um, hindi naman masasabing maliliit kasi matatangkad po sila pero ibig sabihin mga bata pa po ano. And yun nga, ang mangyayari nito ay aakuhin na lahat ngayon ni Ate Pia ang pag-aalaga at pagpapalaki. So yun guys, so tuloy po muna natin 'to. Ganoon lang po yung buhay. Ha? Yan ang buhay ng tao. Wala tayong magawa po mga kaibigan eh. That's life. Ang buhay natin ay hiram lang po yan. Pinagkatiwala lang po sa atin ang buhay natin. Tama ano, tama si Kuya Val guys na talagang hiram lang natin ang buhay natin sa Panginoon po ano. So kailangan nating pangalagaan. And siguro advice ko sa mga may sakit kagaya ng epilepsy na alam ko hindi na po nabibigyan ng driver's license yan, hindi na pinapayagan ng land transportation office na bigyan kapag na-declare na meron pong karamdaman na ganyan kasi anytime pwede pong sumpungin and of course ano ang pwede mangyari kapag nanigas at bumula ang bibig ng isang nagdadrive siguradong masama ang mangyayari po ano kaya hindi na po pinapayagan talaga ng matagal na ewan ko lang kung paano po nakakuha ng driver's license itong si Kuya Robin ilang so yun tuloy po natin guys. Lumabas na ako kasi nag-iyakan na sila eh. Nag-iyakan na po ang mga nasa loob. So ngayon, in-announce ko naman sa inyo na officially po si Tay Robin po ay talagang ano na, nagpaalam na po sa akin. Ang nangyari po ay bunga ng pagka-aksidente nga po sa ano, yung impact ng aksidente, pagkabangga. So guys, no, ang nangyari nga pala, ang totoong nangyari dito is kaya sila na aksidente guys ay sinumpong si Kuya Robin po ng kanyang sakit na epilepsy. So siguro tulog din si Ate Pia, hindi natin alam kasi silang dalawa lang naman ang nasa sasakyan. Malakas po eh, malakas po yung pagkakabangga sa puno, wasak na wasak po yung harapan ng sasakyan at talagang umangat pa yung likod. So, yun guys, iano ko na lang po yung video para makita naman po ng mga hindi pa nakakapanood po ano. Matindi, matindi po. So, yun ang uli sasabihin ko kapag ka po may mga ganyang karamdaman, sana ay pigilan na ang sarili no na mag-drive kasi hindi lang yung sarili ang masasaktan kundi kasama na rin yung passenger mo at hindi lang yon kung yung mga anak mo kahit sabihin na natin na hindi kasama sa sasakyan pag may nangyari sa inyo na namatay kayo mga ganon kagaya nung nangyari kay Kuya Robin siguradong apektado pa rin yung mga anak so kailangan talaga ingatan ang ating mga sarili po ano kagaya ng sabi ni Kuya Val na hiram lang natin ang ating buhay. Actually, ngayon ko lang na-realize yun guys eh. Pumapasok-pasok sa isip ko pero ngayon ko lang talaga na ano na kumbaga parang confirmation. So yun guys, tuloy po natin to. So kung si Miko po ay nakikinig, pwede ko, maganda kung pumunta ka agad sa Pilipinas para ano, makatulong din sa dapat ayusin. Dahil si Pia po ay operahan bukas. Yun. So yun, I think kailangan talagang gumawa ng paraan ni ano ni Kuya Nico, no? Kasi operan nga pala bukas na talaga ang operasyon ni Ate Pia dahil nadali po yung kanyang tuhod. So, kailangan gumilos na mabilis tong si Kuya Nico. And yun din yung isang nakakalungkot guys, no? Dahil muntik na rin ma-depress si Kuya Robin dati kasi parang last year lang po yata nangyari na namatay ang kanilang tatay sa India. So yun. Tuhod.
I-stainlessin po yon. Lagyan ng Stainless. stainless. O, internal hemorrhage, tama. Kasi alam niyo ba, nung pagkabangga ng auto ng kotse sa puno, si Tay Robin po ay inatake ng parang epileptic. So, wala siya noon, unconscious. Wala siyang lakas para kontrahin yung pagkabangga. So, yun na nga guys, no? At sinabi na ni Kuya Bal na inatake ng kanyang epilepsy. Kaya nawalan na ng control sa manibela. Siyempre, epilepsy po yun. Maninigas yung buong katawan. Wala na talaga. As in, hindi na niya kayang kontrahin yung, or i-control yung manibela po, ano. I can imagine guys kung ano yung eksaktong nangyari sa loob ng sasakyan. Grabe, ano. And matindi. So, tuloy po muna natin to. Ibig sabihin, parang lantang gulay, pwede na untog yung ulo niya sa manubila, kung saan man yan. So, tama, internal hemorrhage. Totoo yan. So, pwede kasi kung titingnan po yung kanyang picture po sa hospital guys, ay talagang malinis malinis yung kanyang katawan. Walang mga pasa-pasa, mga ganun po ano. Pero alam niyo naman, pagka mga nagkaroon ng blood clot, eh kahit kaunti lang yung part na nauntog, kung talagang delikado naman yung part na yun, at yung namuon na dugo, yung blood clot, ay napunta sa mga main na ugat, ay talagang sigurado talaga na mababaraduhan. Hindi na magiging normal ang daloy ng ating dugo kapag ka nagkataon po ano, lalo mapunta rito sa batok, sa baba ng gulugod, dito sa pagitan ng hita. May mga andyan po yata yung mga malalaking ugat po, no? Paki-correct lang po ako guys kung mali po, no? So, tuloy. Internal hemorrhage po yan. Kaya pala kahapon, ibang kilos niya. Hindi mapakali, tapos galaw ng galaw. Yun na pala yun. Gustong maglakad, kung anong gustong gawin. Siya na pala yung mga kaibigan. Ang nangyari sa kanya. Siguro yun na yung ano, yun na yung sign guys na talagang matindi na yung epekto ng kanyang internal hemorrhage. Hindi nakalabas yung dugo, no? Pagdudugo sa loob, yun po ibig sabihin po yata ng internal hemorrhage po, ano? Kagaya nga po niyan, mga nabangga, madalas magkakaroon talaga ng ganyan. Buti pa yung nasugatan at nakakalabas po yung dugo kaysa walang sugat na sigurado talaga na ganyan ang mangyayari po, ano? And yung sigurong pagiging aligaga ni Kuya Robin, hindi na niya alam kung anong nararamdaman niya siguro, hindi na niya alam kung ano yung gusto niya. Siguro ay talagang yun na, hindi na niya makontrol yung kanyang pangangatawan. Kaya maaring talagang sign na talaga ng kanyang pagpanaw. Akala po natin okay lang po ang nangyari, no? Akala natin okay lang kasi buhay, pero yung pala po yung impact ng pagkabangga pala ang mas delikado. Kasi 2, 3, 4 days pagka na-overcome mo yun, wala kang naramdaman, buhay ka noon. Eh syempre, bangga yan. Pina-CT scan po yan pero ang tagal po ng CT scan. Okay, yan po yung hinihintay ko kay Kuya Balay kung may mababagit siya na pina-CT scan po nila, ano. Pero yun na nga at pina-CT scan, pero yung paglabas naman ng resulta ang matagal. Kaya if ever sana na lumabas kaagad yung resulta, ay magagawan pa rin ng paraan kapag may nakitang blood clot sa kung saan mang part yan, ay pwedeng operahan siguro at para ma-save po yung kanyang buhay, no? Yan po yung hindi naman po lahat ng hospital dito sa Pilipinas ay ganyang kabagal ang mga paglabas ng resulta. Pero siguro dahil yung ibang hospitals ay parang ano din, baka walang available kaagad na mga expert para basahin
yung resulta kaya tumatagal. Baka pinapabasa pa nila sa ibang hospital, no? Hindi kagaya ng sabagay hindi naman po puwedeng i-compare yung mga high-end na mga hospitals dito sa Metro Manila na mabilisan ang resulta. Kanya nga lang talaga nga naman ang bayad ay katapat din talaga. Yun lang. Pina-CT scan po yan dito. So ang result po ay ano, di ko alam kung dumating ng result. Kasi yung CT scan baga, kung ilang days yan, 2 to 3 days ba yan? So yun, no? Matagal na lumabas yung resulta. I mean, matagal na pinakita or binasa siguro yung resulta. So yun guys, and muli hindi ko kakalimutan na ulit-ulitin talaga ito, ano, na kung sakaling may mga karamdaman, yung mga iba nating mga kaibigan dyan or kakilala dyan or lahat po na makakapanood dito, ano, ito po ay isang advice galing po sa akin na kung sakaling meron din po kayong nararamdaman or karamdaman na kagaya ng kay Kuya Robin, mas mabuti pa po siguro na itigil na ang pagda-drive, no? Magpa-drive na lang po siguro sa ibang tao. So yun kasi hindi natin alam kung anong, 'di ba, ang epilepsy hindi naman po nagpapaalam yan kapag anytime na gusto niya sumumpong ay talagang sumusumpong siya. So para maiwasan po yun guys, ay huwag na rin po tayo mag-drive kung sakaling meron tayong ganong karamdaman. Para wala na pong madamay sa ating pamilya kagaya ng nangyari kay Kuya Robin. Nakakaawa na po ang pwedeng mangyari sa kanyang mga anak and of course sa kanyang asawa. So yun guys, hanggang dito na lang and ito muli ang inyong lingkod, Batang LU. So magkita-kita po tayo ulit sa aking mga susunod na upload. So God bless po. And sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, baka pwedeng pindutin na rin po ang subscribe button at huwag kalimutan pindutin ang like button. So bye-bye po. Bye.